Nagsisimula ang kwento ng tawagin ng Demon Lord ang kanyang maluwalhating apat na elite generals ng kanyang hukbo. Ang unang ipinatawag ay si Amandra, ang Inferno Assailant. Ang pangalawa ay si Nomi, ang Earthen Bastion. Ang pangatlo ay si Selphid, ang Archmage of Storms, at ang pang-apat ay isang taong idineklara ng Demon Lord na magiging bahagi ng lakas at pananalig ng kanyang hukbo. Ito ang kanyang bagong napiling elite general na tutulong sa kanya sa pagsakop sa mundo. Siya ay isang lalaki na tinawag mula sa ibang mundo na magkakaroon ng malakas na kontrol sa ibang bansa. Tinapos ng Demon Lord na tawagin ang kanyang elite general at ibinalita ang pagdating ni Dunsok, ang overseas manager. Ang isang mabilis na pagbabalik-tanaw ay nagpapakita na itinuring ni Dunsok ang kanyang sarili bilang isang masipag na empleyado. Napuno siya ng pag-asa nang magsimula siya sa kanyang unang trabaho, ngunit lahat ng iyon ay mabilis na napunta sa kawalan. Nagsimulang makita ni Dunsok na lahat ng kanyang mga kasamahan ay napo-promote habang ang lahat ng kanyang trabaho ay hindi kinikilala. Isang araw, lumala pa ito nang utusan siyang lumipat sa ibang bansa. Lahat ng kanyang mga katrabaho ay nagpapaid sa kanya dahil siya ay ipapadala sa kung ano ang itinuturing na isang libingan para sa mga talunan. Sinubukan ni Dunsok na manatiling positibo, ngunit mabilis niyang nalaman na ang planta ng kuryente na pinadalhan niya ay magulo, at walang pakialam ang mga nakatataas. Kulang sa kagamitan at manpower, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang amo na hindi na sila maaaring mag-aksaya pa ng pera. Si Dunsok ay nawalan ng ilan sa kanyang mga manggagawa, ngunit palagi siyang naniniwala na kaya niyang gawin ang mga bagay-bagay, kaya nagpatuloy siya sa pagtatrabaho ng husto. Ang mga hamon ay nagpaabala sa kanyang buhay, ngunit sa kalaunan, ang mga bagay ay bumuti, at ang mga manggagawa ay bumalik. Ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay sa wakas ay nagbunga, habang ang tagumpay ng planta ng kuryente ay nagsisimula ng tumaas. Ngunit kinilabutan si Dunsok nang marinig na muli siyang ililipat sa ibang bansa. Kinwestiyon niya kung para saan niya ginagawa ang lahat ng ito, ngunit ito ay noong ang kanyang buhay ay winakasin ng isang scooter. Bumalik sa kasalukuyan, nagulat si Dunsok matapos mapagtanto na nasa ibang mundo na siya. Nagulat siya nang malaman na may nakakaalam sa kanyang pangalan, at ipinahayag ng Demon Lord na si Dunsok ay isa sa mga elite general ng kanyang hukbo. Ngayon, siya na ang dakilang overseas manager. Nasa Demon Lord ang buong kasaysayan ng trabaho ni Dunsok, at labis siyang humanga dito. Nakita niya kung paano nagawang itayo muli ni Dunsok ang bagsak na planta ng kuryente, at nagpasya na siya ay magiging karapat-dapat sa hukbo ng Demon Lord. Siyempre, nalilito at natatakot si Dunsok dahil ang pagsali sa hukbo ng Demon Lord ay hindi isang career path na naisip niya. Sa halip na umakyat sa corporate ladder, ito ay higit na katulad ng pagbagsak dito. Nararamdaman ng Demon Lord ang kanyang pag-aatubili, kaya inihayag niya ang lahat ng magagandang benepisyo na dulot ng pagiging isa sa kanyang apat na general. Si Dunsok ay tatanggap ng kabayaran at autoridad na katumbas ng mga tagapamahala ng departamento ng kanyang lumang mundo. Pipiliin niya ang kanyang mga subordinate, at makakakuha pa siya ng sarili niyang opisina. Ang mga benepisyo ay, syempre, kamangha-mangha, at si Dunsok ay talagang walang dahilan upang magreklamo. Nag-alok pa ang Demon Lord na ibabalik siya sa dati niyang mundo kapag tumanggi siya. Si Dunsok ay humanga sa Demon Lord ngayon dahil iginagalang pa niya ang mga karapatan ng manggagawa. Nanlumo si Dunsok kapag naiisip niya kung gaano siya napahirapan sa dati niyang trabaho, at sinabing hindi siya pinahahalagahan ng kanyang amo. Hindi niya kailanman matutugunan ang kanilang mga inaasahan, at ang mga hindi makapag-ambag sa organisasyon ay itinuturing na basura. Dahil dito, naisip ni Dunsok ang kanyang sarili bilang basura, kaya sinabi niya sa Demon Lord na hindi siya karapat-dapat sa hukbo ng Demon Lord. Patuloy na ibinababo ni Dunsok ang kanyang sarili, ngunit ang Demon Lord ay walang paki dito. Tinawag niyang walang isip ang mga dating amo ni Dunsok, at sinabing pinahahalagahan lamang ng mga taong iyon ang kanilang nakikita. Hindi nila pinapansin ang mga gawaing ginagawa sa likod ng mga eksena. Ang Demon Lord, sa kabilang banda, ay nakita ang trabaho ni Dunsok, at sa tingin niya ay may lalabas niya ang buong potensyal ng salariman. Sinabi niya na hindi kay Dunsok ang pagtukoy kung siya ay walang silbi, at hindi rin nakasalalay sa kanyang mga dating amo. Sinabi ng Demon Lord na siya ang gagawa ng desisyong iyon dahil siya ang nangangailangan kay Dunsok. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang salariman ay may dalawang pagpipilian, masira ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho para sa mga walang utang na loob, or maglingkod sa Demon Lord at maghangad ng higit pa.
Hindi sigurado si Dunsok kung ano ang sasabihin, ngunit ginambala siya ni Amandra. Siya ay may pagtutol dahil hindi niya makita kung paano ang isang mahinang tao ay magsisilbing isa sa 4 na elite generals. Tutol din ng iba, at sumang-ayon si Dunsok sa kanila. Ipinakita ng Demon Lord ang kanyang mahusay na pamumuno habang isinasaalang-alang niya ang kanilang mga pagpipilian, at nabigla si Dunsok nang magpasya ang Demon Lord na subukan siya. Desperado na sinubukan ni Dunsok na ipaliwanag na wala siyang kapangyarihan, ngunit ang iba ay napukaw ng ideya. Narinig ni Amandra na ang mga tao mula sa ibang mundo ay may mga espesyal na kapangyarihan, at gusto niya itong makita. Sinubukan niya si Dunsok sa kanyang pinakamalakas na pag-atake, at napagtanto ni Dunsok na ang kanyang kasawian ay hindi maiiwasan. Sa kabutihang palad para sa kanya, pinatigil ng Demon Lord ang babaeng apoy. Galit niyang gustong malaman kung bakit siya pinigilan, kaya inihayag ng Demon Lord na nahimatay lang si Dunsok sa gulat. Ito ay medyo malinaw na siya ay isang ordinaryong tao lamang, at ang Demon Lord ay nagpapaliwanag na si Dunsok ay walang anumang kapangyarihan. Siyempre, lalo pang tumutol ang iba dahil ang isang walang kakayahan na tao ay hindi kailanman tatanggapin ng isang hukbong puno ng malalakas na halimaw. Mayroong labanan sa kapangyarihan sa pagitan ng mga demonyo at mga demi-human ng hukbo, at si Dunsok ay kakainin ng buhay. Sinisisi ni Nomi ang mga demonyo sa pakikibaka sa kapangyarihan, ngunit sinisisi ni Amandra ang mga demi-humans. Mayroong malinaw na pakikibaka sa mga hanay, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto ng Demon Lord na sumama sa kanila si Dunsok. Hindi niya gusto si Dunsok para sa kanyang kapangyarihan. Gusto niya siya para sa kanyang pagiging maparaan. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Dunsok habang iniisip pa rin kung paano siya wawasakin ng sipa ni Amandra. Sinabi ng Demon Lord na hindi kailangang mag-alala ni Dunsok. Hindi niya gusto si Dunsok para sa anumang pisikal na kakayahan, at ibibigay niya ang sweldo sa isang angkop na pagsusulit. Ito ay medyo nakakatakot pa rin, dahil napagtanto ni Dunsok na ito ay isang hindi makamundo na pagsusulit sa pasukan. Ang Demon Lord ay nagsabi sa mga detalye, at ipinaliwanag na ang kanyang hukbo ay sinusubukan na gumawa ng mga kasunduan sa ilang mga tribo na nakapalibot sa kanilang lupain. Sa kasamaang palad, ang mga negosasyon sa isang tribo sa partikular ay hindi maganda. Kaya naman ang pagsusulit ni Dunsok ay upang matagumpay na gumawa ng kasunduan sa Minotaur tribe. Sa mahusay na kakayahan sa negosasyon ni Dunsok, dapat niyang makuha ang tiwala ng Minotaur at tanggapin sila sa Demon Army. Nagulat si Dunsok sa biglaang pagbabago sa kanyang buhay, at sinabihan siya ng Demon Lord na tanungin si Amandra kung mayroon siyang anumang mga katanungan. Sa kasamaang palad, hindi siya masyadong gusto ni Amandra, at sigurado siyang hindi papasa sa pagsusulit si Dunsok. Siyempre, kulang sa confidence department ang bida natin, at tinuturing na lang ang sarili na isang walang silbing salarayman na hindi marunong gumamit ng magic at walang espesyal na kakayahan. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagtrabaho para sa isang taong talagang nangangailangan sa kanya, kaya gusto talaga ni Dunsok na matupad ang inaasahan ng Demon Lord. Saktong dumating sila sa kwartong tinutuluyan ng Minotaur Chief. Si Dunsok ay natakot sa kung ano ang ibig sabihin ng malaking pinto, at nagbabala si Amandra na ang mga Minotaur ay mabangis. Sinabi niya sa bida na kailangan niyang maging maingat, or siya ay aapakan hanggang masawi at magiging isang karpat ng tao. Sinabi ni Dunsok sa kanyang sarili na gawin ang kanyang makakaya, ngunit ang lahat ay naglaho nang makita niya kung gaano kakilakilabot ang Minotaur. Ito ay tunay na sagisag ng karahasan, at naisip ni Dunsok ang kanyang sarili na madudurog. Nagpasya si Amandra na tulungan ang ating bidang lalaki, at ipinakita sa kanya kung paano ginagawa ang mga negosasyon. Hiniling niya sa dakila at makapangyarihang Cerritos na marinig ang kanyang sasabihin, at napagtanto ni Dunsok na maaari siyang kumilos bilang isang tagapamagitan. Gayunpaman, ang kanyang umaasa na optimismo ay dumiretso sa bintana nang si Amandra ay nagsimulang sumigaw kay Cerritos. Ito ay medyo malinaw na siya ay isang kaila-hilakbot na negosyador, at si Cerritos ay bumalik lamang sa kanyang silid. Inihayag ni Amandra na ang mga negosasyon sa mga Minotaur ay naging maayos sa una, ngunit sa ilang kadahilanan, nagsimulang tumanggi si Cerritos sa lahat. Patuloy na sinusubukan ni Amandra na kumpletuhin ang mga negosasyon araw-araw, ngunit paulit-ulit lang na sinasabi ni Cerritos na hindi. Higit pa rito, sinubukan niyang magdala ng isang bungkos ng basura upang itapon sa paligid ng kanyang silid.
Si Cerritos ay gumawa ng isang grupo ng mga ingay habang siya ay humahagulgol sa kanyang silid, at si Amandra ay iniiwan na lamang ang natitira kay Dunsok. Ang ating bida ay takot na takot habang ang higanteng hayop ay patuloy na gumugulo sa paligid, at nagpasya siyang maglakad-lakad. Seryoso siyang nag-aalinlangan na makakausap pa niya si Cerritos, at naririnig pa niya ang pagkutya ni Amandra sa kanya pagkatapos mabaygo. Pagkatapos, kakaibang nakita ni Dunsok ang kanyang sarili sa isang bar. Humihingi siya ng karaniwan at iniisip kung paano imposibleng makipag-ayos sa isang taong ayaw. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dunsok na nakatagpo siya ng katulad na sitwasyon noon. Ang isang kliyente ay patuloy na nagsasabi sa kanya na hindi, at si Dunsok ay handa nang sumuko sa negosasyon. Gayunpaman, sa sandaling nagkatinginan sila, sa wakas ay naiintindihan nila ang isa't isa. Si Dunsok ay mayroon na ngayong bagong kumpiyansa, at inuulit niya na kaya niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Nakita namin na si Amandra ay nag-uulat pabalik sa Demon Lord. Nag-aalinlangan siya na ang isang taga-ibang mundo ay makakakumpleto ng negosasyon, ngunit binibigyan ng Demon Lord si Dunsok ng ilang oras. Pinuntahan siya ni Amandra upang tingnan siya, ngunit laking gulat niya nang makitang naghahalongkat si Dunsok sa basurahan. Ipinaliwanag ni Dunsok na gusto niyang magkaroon ng maayos na pakikipag-usap sa Minotaur, ngunit sa tingin ni Amandra ay imposible ito. Ma-pride ang ugali ng halimaw at wala siyang interes na makipag-deal. Nagulat siya, gayunpaman, nang sabihin ni Dunsok na sumusuko lang siya ng maaga, at ang mga negosasyon ay hindi maganda dahil tiyak na mayroong hindi pagkakaunawaan sa isang lugar. Ang tanging paraan upang magkasundo ang mga bagay ay ang makipag-eye contact sa ibang tao, habang bumubuo ng isang relasyon ng tiwala. Ang ating bida na lalaki ay may kumpiyansa na sinabi kay Amandra na panoorin siya habang tinatapos niya ang negosasyon, at siya ay natigilan nang makita ang kanyang pagbabago. Kinabukasan, pumasok si Amandra sa silid at laking gulat niya nang makitang ito ay isang ganap na magulo. Natatakot siya na nagkaroon sila ng labanan, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Dunsok at sinisi niya ito sa paggawa ng gulo. Nagtataka siya kung nasaan si Cerritos, at inihayag ni Dunsok na kasalukuyan siyang gumagawa ng Kazendone kasama ang Demon Lord. Si Amandra ay ganap na nalilito, kaya nilinaw ni Dunsok na ang mga Minotaurs at ang Demon Army ay sa wakas ay magiging magkapanalig. Tumanggi si Amandra na maniwala na nakumpleto ni Dunsok ang mga negosasyon sa loob lamang ng isang gabi, lalo na dahil napatigas ni Cerritos sa buong oras na ito. Ipinaliwanag ni Dunsok na dapat mong kilalanin ang iyong sarili upang makilala mo ang iyong kaaway, ngunit wala siyang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Nilinaw pa niya sa pamamagitan ng pagturo kung paano naisip ni Amandra na tinatanggihan ni Cerritos ang mga negosasyon. Akala niya ay dahil paulit-ulit lang itong nagsasabi ng nay sa lahat ng oras. Ipinaliwanag ni Dunsok na talagang inisip ng Minotaur na maayos ang takbo ng mga pag-uusap. Ang nakatulong kay Dunsok na malaman ang problema ay ang kanyang karanasan mula sa isang taong humindi sa kanya ng paulit-ulit. Kahit anong pilit ni Dunsok, hindi niya makumbinsi itong corporate boss na sumang-ayon sa negosasyon. Habang pinag-uusapan niya ang mga detalye, mas naging emosyonal ang lalaki. Hanggang sa handa nang sumuko si Dunsok ngunit nagpa siya ang lalaki na makipagkamay sa kanya. Ito ay malinaw na ang lalaki ay gusto lamang na magkaroon ng masiglang pag-uusap, at nais na marinig ang mas maraming detalye hanggat maaari. Sa ilang mga bansa at kultura, ang pagiging emosyonal at madamdamin ay mabuti. Doon nagmula ang hindi pagkakaunawaan. Nang tingnan ni Dunsok si Cerritos sa mga mata at talagang kinausap ito, nalaman niya ang lahat. Si Cerritos ay masigasig lamang, ngunit inisip ito ni Amandra na gusto niyang lumaban. Kaya naman lalo siyang nagalit nang magbanta itong tatapusin ang negosasyon dahil sa ugali nito. Gayun din, karaniwang ginagawa sa tribo ng Minotaur na magdala ng dayami sa silid kapag nananatili. Ginagawa ito ng mga mabait na Minotaur para masiguradong hindi nila mababasag ang higaan ng bahay, dahil may kalakihan silang katawan. Napagkamalan ang kanyang dayami na basura, kaya't si Cerritos ay natulog sa sahig at siya ay kulang sa tulog. Nainis talaga siya, kaya hindi niya maiparating ang nararamdaman niya sa paraang naiintindihan ni Amandra. Napagtanto ni Amandra na nabigo siyang gumawa ng pagsisikap na maunawaan si Cerritos ngunit si Cerritos ay nakikibahagi rin sa sisi. Humihingi ng paumanhin ang dalawa sa isa't isa, at pinasalamatan ni Cerritos si Dunsok para sa lahat.
Habang nagpapaalam sila, ipinaliwanag ng Demon Lord na ang matagumpay na negosasyon ay salamat sa talento ni Dunsok, ang kanyang kakayahang kunin ang mga bagay na karaniwang hindi ginagawa ng mga tao. Sinabi ng Demon Lord na nakapasa si Dunsok sa pagsusulit, at tinatanggap siya bilang bagong miyembro ng 4 Elite Generals. Hindi na nagdududa si Amandra sa kanya, at sinabihan siya ng Demon Lord na iunat ang kanyang braso. Binigyan siya ng Demon Lord ng bracelet, at sinabing magsisilbi itong patunay na isa siya sa mga dakilang general. Buong tiwala sa kanya ang Demon Lord at sinabihan niya si Dunsok na gawin ang sa tingin niya ay pinakamahusay, at gawin ang sa tingin niya ay tama. Pagkatapos pasalamatan ni Dunsok ang Demon Lord, itinaas ni Amandra ang kanyang braso sa kanya. Siya ay galit na galit kapag hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa, kaya sinabi niya sa kanya na itaas ang kanyang braso pabalik. Ginagawa ito ni Dunsok, at formal na sinasabi ng dalawa ang kanilang mga titulo sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Amandra na ganito ang pagtanggap ng kanyang angkan sa mga bagong kaibigan, ngunit bumalik siya sa dati niyang pagkatao habang sinasabi niya sa kanya na hindi pa niya ito lubos na kinikilala. Magkasamang tumakbo ang dalawa, at iniisip ng Demon Lord kung paano lalakas din ang isang grupo na pumupuri sa isa't isa. Sa kasamaang palad, ang kanyang hukbo ay wala pa ring gulang at hindi kumpleto. Gayunpaman, si Dunsok ang magiging liwanag nila, at ang kanyang ningning ang mamumuno sa hukbo upang sila ay tunay na magliwanag. Nang maglaon, hindi pa rin makapaniwala si Dunsok na nadala siya sa isang bagong mundo, ngunit mas namangha siya na talagang may sarili siyang opisina. Dinala siya sa isang maliit na bansa, ngunit maayos ang pagkakaayos ng chain of command sa hukbo ng Demon Lord. Malaki ang pagkabalisa ni Dunsok tungkol sa kanyang sitwasyon, ngunit ang Demon Lord lang ang nakakilala sa kanya. Dahil dito, walang pagpipilian si Dunsok kundi gawin ang kanyang makakaya. Binuksan niya ang bintana para sa sariwang hangin upang simulan ang kanyang araw, ngunit tila nagulat siya na ang daming nakakatakot na paniki. Plano ni Dunsok na seryosohin ang kanyang bagong trabaho, kaya nangangahulugan ito ng pag-uugali ng may wastong kagandahang asal. Upang maisakatuparan ito, kailangan niyang formal na ipakilala ang kanyang sarili sa iba pang mga general. Si Selfid ang una sa listahan, ngunit sinabi kay Dunsok na medyo matagal nang wala si Selfid. Sinabi ng kanyang katulong na si Melinda na ipapasa niya ang mensahe, at isinara ang pinto sa ating bida. Tumanggi si Dunsok na masiraan ng loob, kaya lumipat siya sa susunod na general, ngunit ginambala siya ni Amandra. Pinatawag siya ng Demon Lord dahil may bagong work order. Sa pagkakataong ito ay isang merger negotiation sa Ogre Tribe. Ang hukbo ng Demon Lord ay isang umuusbong na puwersa, kaya't upang sila ay maging pantay sa mas malalaking kapangyarihan, kailangan nilang makipagtulungan sa mga demi-humans. Sa gitna ng mga demi-human sa lugar, ang tribong Ogre ay lalong maimpluwensya. Mayroon silang puwersang militar na kasing lakas ng Demon Lord, at ito ay nagsisilbing pinuno sa mga nakapaligid na lahi. Gayunpaman, dahil dito, dumistansya sila sa hukbo ng Demon Lord. Ang isang alyansa ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa Demon Lord, ngunit ang mga ogres ay maaari ring maging mahirap na mga kaaway. Gusto ng Demon Lord na maunawaan ito ni Dunsok, kaya inihambing niya ito sa isang merger negotiation sa isang nakikipagkompetensyang negosyo. Bago dumating si Dunsok, walang nababagay sa gawaing ito dahil sa kung gaano ito kahalaga. Gayunpaman, sigurado ang Demon Lord na kaya ni Dunsok ang gawaing ito. Inutusan niya ang Salarayman na ipakita ang kanyang kakayahan ng lubos upang makumbinsi niya ang mga ogres. Natutuwa si Dunsok nang mag-alok si Amandra na ay escort siya, ngunit sinabi niya na ito ay dahil lamang sa pag-aalala niya kapag hindi niya ito kasama. Bago sila umalis, gusto ni Dunsok na makipagkita kay Nomi, ang isa pang general. Pinamunuan ni Nomi ang mga demi-human na puwersa sa hukbo ng Demon Lord, at maaaring mayroon siyang mahalagang impormasyon dahil ang mga ogres ay mga demi-human din. Tumanggi si Amandra na sumama, at sinabi na kailangan niyang gawin ang mga paghahanda para sa kanilang mga paglalakbay. Gayunpaman, sa labas, si Dunsok ay namangha nang makita niya ang ilang pagsasanay na nangyayari. Pinupuri ni Nomi ang kanyang mga tropa sa mabilis na pagpapabuti at binibigyan sila ng pahinga. Hindi makapaniwala si Dunsok kung gaano kaorganisado ang mga demi-human, at kitang-kita niya kung gaano kataas ang kanilang moral. Ang kilala na makakapag-utos ng ganoon kalaking grupo ay kahanga-hanga rin. Sa wakas ay naipakilala ni Dunsok ang kanyang sarili, at ipinaliwanag niya na ang tribo ng Ogre ang susunod niyang target.
Ipinaliwanag ni Nomi na ang kanilang pinuno ay talagang mahigpit na kalaban dahil sa kanyang kalakasan at katapangan. Siya ay nakikita bilang isang walang awa na diktador, ngunit sinabi ni Nomi na malapit nang makita ito ni Dunsok sa kanyang sarili. Napakaseryoso ng tono ni Nomi habang sinasabi niya kay Dunsok na kunin ang isang bagay sa kanyang mukha, at ang kanyang mga nasasakupan ay hindi mapalagay kapag may demonyong nasa malapit. Walang ideya si Dunsok kung ano ang sinasabi niya, at laking gulat niya nang makitang nasa likod niya ang isang galit na si Amandra. Sinabi ni Amandra na nag-aalala siya tungkol sa kanya, ngunit mabilis na itinama ang kanyang sarili upang sabihin na ang kanyang mabagal na sarili ay masyadong nagtatagal. Sinabihan ni Nomi si Dunsok na alisin muli ang bagay na iyon sa kanyang mukha, ngunit pinagtatalunan lang nito ang mga babae. Nang maglaon, sinabihan sina Dunsok at Amandra na maghintay ng pahintulot ng Ogre Chief sa labas ng kanilang tarangkahan. Mataas ang tensyon, at napagtanto ni Dunsok na ito ay katulad ng dati niyang trabaho. Malinaw na nagsimula na ang laro ng negosasyon bago pa man makarating sa mesa. Ipinaliwanag ni Dunsok kay Amandra na ang pagtapon sa kabilang partido sa pamamagitan ng paghihintay sa kanila ay isang karaniwang taktika sa negosasyon. Napakahalaga na manatiling kalmado, ngunit pagod na si Amandra na paglaruan. Sa sandaling iyon, pinayagang pumasok ang dalawa, at sinabi ni Amandra sa ating bida na huwag pababayaan ang kanyang bantay. Ang mga ogres ay isang natatanging lahi, at ang kanilang kapangyarihan ay maihahambing sa Demon Army. Pinaalalahanan siya ni Amandra na ang kanilang pinakamalaking pag-aalala ay ang pinuno mismo, na pinangalan ng Ugori. May isip lamang ni Dunsok kung anong uri ng hayop ang pinuno, at pumasok sila sa kanyang silid. Nakakatakot ang itsura ni Ugori, at pinutol niya ang pagpapakilala ni Amandra. Tinawag siya ng walang galang na ogre na isang talunan at sinabihan siyang itigil na ang pagsasalita. Ipinahayag niya na habang nabubuhay siya, hindi niya ito papayagan na magsalita, tumugon, kumilos, or gumawa ng kahit ano. Pinatahimik ni Amandra ang sarili, at laking gulat ni Dunsok nang makitang pinipigilan ni Amandra ang kanyang sarili. Si Amandra ang susunod na nabigla, gayunpaman, dahil ipinapalagay niya na narito sila upang sumuko sa kanyang hukbo. Tatanggapin ng cold-blooded chief ang kanilang pagsuko, ngunit kung dadalhin lang nila sa kanya ang ulo ng Demon Lord. Handa na si Amandra na makipaglaban sa ogre na ito, ngunit nagawa lang niyang pakalmayin siya ni Dunsok. Nagpatuloy si Ugori sa kanyang nakakainsultong mga mungkahi, ngunit sa kabutihang palad, sumulong si Dunsok. Mahinahon niyang pinasalamatan si Ugori at sinabing magtatagal sila para pag-isipan ang alok. Sa labas, inilabas ni Amandra ang kanyang galit at pinagsasalitaan ng masama ang pinuno. Sinubukan ni Dunsok na pakalmayin siya, at ipinaliwanag niya na ito ang gusto ni Ugori. Ang layunin niya ay magalit sila para masira ang negosasyon. Nagulat si Amandra sa pananaw ni Dunsok, at ipinaliwanag niya na walang intensyon si Ugori na makipag-deal. Gusto rin niyang iwasan ang hidwaan, kaya nasasabi niya ang mga bagay na nakakagalit. Sa ganoong paraan, kung matupad ang deal, hindi niya kasalanan. Magagawa niyang sisihin ang mga negosyador na ipinadala ng Demon Lord at hindi siya mismo ang sisihin. Ibinunyag ni Dunsok na ganoon din siya kagalit matapos marinig kung gaano nag-insulto si Ugori sa kanilang hukbo, ngunit alam niya na magiging dahado ang Demon Lord kung ipapakita niya ang kanyang pagkadismaya. Kung magkagulo silang dalawa ngayon, maaaring gamitin ito ng mga ogres bilang dahilan para makipag-alyansa sa ibang mga bansa. Posible, maaari pa nilang salakayin ang Demon Army. Malinaw na walang puwang para sa mga negosasyon sa ngayon, at ang pagsisikap na pilitin ito ay maaaring makapinsala sa relasyon. Humihingi ng paumanhin si Amandra sa pagkawala ng kanyang pagiging kalmado, ngunit sinabi ni Dunsok na natutuwa siyang naroon siya. Kung hindi, siya na sana ang magagalit. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nila alam kung ano ang gagawin sa hindi pagpayag ni Ugori na makipag-deal. Sa sandaling iyon, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang anak ni Ugori, na nagngangalang Orya. Ipinapalagay ni Amandra na nandoon siya upang lumaban, ngunit ipinahayag ni Orya na talagang gusto niyang kaladkarin ang kanyang ama pababa mula sa kanyang trono. Dinala sila ni Orya sa isang nagbebenta ng pagkain at inihayag na ang tribo ng ogre ay nagkaroon ng mga problema sa pananalapi. Ang kanilang tribo ay hindi na nagkaroon ng impluwensyang dati nilang taglay, at ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay hirap na hirap maghanap ng pagkain. Laking gulat ni Amandra nang makita ang tunay na galing ng ating bida dahil may ideya na siya na nangyayari ito.
Napagtanto niyang parang may sira ang baluti ng gwardya at malabo at walang buhay ang kastilyo. Ito ay isang bagay na nakita niya sa kanyang lumang mundo noong ang mga malalaking kumpanya ay bumababa. Ang top-down na estilo ng pamamahala na ginawa ng isang tao ay gumagana ng maayos dahil ang chain of command ay simple. Gayunpaman, kapag nasira ito, mahirap ayusin. Kinikilala ni Orion na iyon mismo ang nangyayari. Ang tanging paraan upang muling itayo ang nabigong tribo ay ang umasa sa hukbo ng demonyo, ngunit tumanggi si Ugori na makinig. Ang masama pa nito, ang hepe ay may sakit. Sinusubukan niyang maglagay ng isang malakas na pagharap, ngunit wala na siya sa kanyang kalakasan. Alam ni Orion na lalala ang mga bagay kapag nasawi ang kanyang ama, kaya't gusto niyang may magawa. Si Dunsok, na tila ibang tao na ngayon, ay nagpapaliwanag na habang si Arya ay may mabuting hangarin, ang kanyang mga aksyon ay may depekto. Sinabi niya na ang isang miyembro ng isang organisasyon ay hindi dapat madaling magsalita tungkol sa mga panloob na gawain. Binalaan siya ni Dunsok na maging mas maingat, at pinasalamatan siya ni Arya sa pag-aalala sa kanya. Siyempre, hindi gusto ni Amandra ang maliit na pag-uusap na ito, at sinabi ni Orion na sinabi lang niya ito kay Dunsok dahil masasabi niyang mapagkakatiwalaan siya. Nagpa siya si Orion na gawin na lang ito, kaya hiniling niya kay Dunsok na pakasalan siya at maging bagong pinuno ng tribong ogre. Lalo itong ikinagalit ni Amandra, ngunit masasabi ni Orion na si Dunsok lamang ang makapagliligtas sa kanilang tribo. Lahat ng tao sa angkan ay matigas ang ulo at naiimpluwensyahan ng kanyang ama. Ang pagsasama nila ay ang tanging solusyon, ngunit sabi ni Amandra na magtatagal sila para pag-isipan ito. Pag-uwi, iniisip ni Dunsok kung paanong magulo na ang kanyang pangalawang trabaho. Sa sandaling iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa bar. Sa pagkakataong ito, naroon si Amandra, at nakipagtalo siya sa lahat tungkol sa kung sino ang pinakamalakas na mabangis na hayop. Iniisip niya na ito ang leon, ngunit ang sabi ng bartender ay ang bakulaw. Ang dalawa ay nagpabalik-balik tungkol sa kung alin ang mas cool, at sinabi ni Amandra na ang isang grupo ng mga leon na tinatawag na isang mapagmataas ay ang pinaka-cool. Ang mga salitang grupo at pagmamalaki ay tila nagbibigay ng ideya kay Dunsok, at natagpuan niya ang kanyang sarili pabalik sa kastilyo. Ang pagiging nasa bar ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa muli, at ipinahayag niya na oras na para ayusin ang mga bagay-bagay. Kinaumagahan, natutuwa si Amandra na marinig na nakaisip ng solusyon ang ating bida. Naghahanda siyang bumalik sa tribo ng ogre, ngunit ipinahayag ni Dunsok na sa ibang lugar sila pupunta. Kung mapupunta ang lahat ayon sa kanyang plano, ang punong ogre mismo ang magtatakda ng negosasyon. Makalipas ang isang linggo, nakakagulat na tinawag ni Ugori ang ating dalawang bayani upang makipagkita sa kanya. Nagkunwaring walang alam si Dunsok, ngunit sinabihan siya ni Ugori na ihinto ang pag-iinarte. Hinihingi niyang malaman kung bakit sumali ang ibang mga tribo sa hukbo ng demonyo, at ang ating bida ay nagpakawalan ng isang nakakalokong ngiti. Lumalabas na ang plano ni Ugori ay i-recruit na lang muna ang ibang lahi. Gaya ng naisip niya, nagkakaproblema rin ang ibang tribo dahil umaasa sila sa tribong ogre bago sila maging mahina. Dahil dito, nagpa siya si Dunsok na makipag-usap sa lahat ng mga rehiyon na nakapalibot sa tribong ogre. Hindi rin ito ang unang pagkakataon ni Dunsok na gumawa ng ganito. Sa kanyang lumang mundo, natutunan niya na ang pagsisikap na lumapit sa isang malaking kumpanya sa harap ng gate na parang tulale ay magpapalayad sa iyo. Sa halip, lumapit muna siya sa mga small and medium companies. Ibinigay niya sa kanila ang kanyang sales pitch at pinabili sila ng kanyang mga produkto. Matapos makahanap ng tagumpay doon, ang malalaking kumpanya sa wakas ay nagsimulang bumili ng kanilang sarili. Ito ay dahil ayaw nilang magkaroon ng mga bagong produkto ang mga maliliit na kumpanya habang dinadala nila ang mga luma. Alam ni Dunsok na ang pagsali sa mga nakapaligid na tribo sa hukbo ng demonyo ay mapipilit ang mapagmataas na ogre na gumawa ng isang bagay. Ang unang bahagi ng plano ni Dunsok ay isang kumpletong tagumpay, at ngayon ay oras na upang isara ang deal. Ipinahayag ng pinuno ang kanyang pagkadismaya habang ipinapahayag niya na ang lugar na ito ay pinamumunuan ng tribong ogre. Siya ay ganap na nasa tabi ng kanyang sarili, at iyon mismo ang gusto ni Dunsok. Si Ugori ay nagiging mas emosyonal at hindi gaanong lohikal. Ipinaliwanag ni Dunsok na ang mga negosasyon ay nawawala sa mga unang nawawalan ng cool. Nanatiling cool si Dunsok at ipinaliwanag na hindi lang ang Demon Lord ang kasangkot sa recruitment ng ibang tribo. Ito rin ay ang tribong ogre.
Galit na galit ang ogre dahil hindi niya ginawa ang ganoong bagay, ngunit inihayag ni Dunsok na ito ay talagang salamat kay Arya. Kinuha niya ito sa kanyang sarili na ayusin ang mga negosasyon sa mga nakapaligid na tribo. Hindi maintindihan ni Ugori, kaya ipinaliwanag ni Arya na ang kanilang pangunahing prioridad ay dapat na ang buhay at ang kinabukasan ng demi-humans. Ang tanging paraan sa lahat ng kanilang mga problema ay ang umasa sa tulong ng Demon Army. Sinisikap ni Ugori na ipagpatuloy ang kanyang matigas na ulo, ngunit sinabi ni Orion na lagi siyang tumitingin sa kanya. Sa kasamaang palad, ang punong ogre, na dating hindi magagapi, ngayon ay matanda na at may sakit. Kaya ngayon dapat silang tumanggap ng tulong mula sa Demon Lord. Masasabi ni Dunsok na nag-aalanggan pa rin siya, kaya sinabi niya na sa halip na maging subordinate ng Demon Lord ang ogre, maaari na lang silang bumuo ng isang alyansa. Ang dalawa ay halos pareho dahil ang Demon Lord ay isang makatarungang pinuno. Ngunit alam ni Dunsok na ang mga salita ay mahalaga sa mapagmataas na ogre. Tamang-tama ang plano ni Dunsok, at sinabi ni Ugori na maglalaan siya ng ilang oras upang isaalang-alang ang kanilang alok. Nagtataka si Amandra kung ito ay talagang isang magandang bagay, ngunit masasabi ni Dunsok na alam na ni Ugori ang kanyang sagot. Kailangan lang niya ng oras para sabihin iyon. Umalis ang lahat, at ipinagmamalaki ni Ugori ang paglaki ng kanyang anak na babae. Pagkalipas ng ilang araw, ipinaalam ni Amandra kay Dunsok na hiniling ni Ugori na makipag-usap sa kanya para ma-finalize nila ang kasunduan. Nakita niya na si Dunsok ay nalulula, at ipinaliwanag niya na ang Demon Lord ay naglabas ng isa pang utos. Gusto niyang pumili si Dunsok ng direktang kampan, ngunit hindi alam ng ating bida kung sino ang pipiliin. Wala siyang masabi sa mga resume, kaya iminungkahi ni Amandra na magtiwala na lang siya sa kanyang intuition. Nais niyang piliin na lang si Amandra, at kinikilig nitong sinabi na ngayon lang sila nagkita. Sa sandaling iyon, dumating si Arya bilang isang kinatawan ng tribong ogre, at pinasalamatan niya si Dunsok sa pagtulong sa dalawang tribo na bumuo ng isang alyansa. Mula noon, ipinagkatiwala pa nga ng kanyang ama ang trabaho sa mga taong may kakayahan sa kanilang tribo. Ang tribo ng ogre ay mas mahusay na ngayon, at nag-aalok siya na bayaran si Dunsok sa anumang paraan na magagawa niya. Nakaisip si Dunsok ng napakatalino na ideya na ipagawa ang kanyang trabaho para sa kanya, ngunit labis itong ikinagalit ni Amandra. Masayang sumang-ayon si Arya, ngunit ito ang dahilan kung bakit tinawag ni Amandra si Dunsok na kanyang karibal, at sinabi niya na wala siyang intensyon na maging body-body sa kanya. Natutuwa si Dunsok na makitang lumawak ng husto ang hukbo ng Demon Lord pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, ngunit hindi ito lahat ay mabuti. Sa bawat malaking pagbabalik, palaging may panganib na kasama nito. Nang maglaon, sinabi ni Arya kay Dunsok na natapos na niya ang unang assignment na ibinigay nito sa kanya. Natapos niya ang mga negosasyon sa tribong Werber, at ginamit niya ang diskarte na itinuro sa kanya ni Dunsok. Sa sandaling iyon, ipinahayag niya na bibigyan siya ng isang natatanging parangal sa serbisyo para sa alyansa sa tribong ogre. Isa itong malaking bagay, at magkakaroon pa ng award ceremony. Si Dunsok ay hindi pa nakatanggap ng award dati, at naiisip niya kung gaano ito kaganda. Ang kanyang mga delusional na pag-iisip ay nag-ambala ni Amandra, na nagdala ng tanghalian. Ang sopas ay hindi masyadong masarap, gayunpaman, dahil ito ay gawa sa ilang crop na tinatawag na gim na hindi masyadong gusto ni Dunsok. Salamat sa pagkuha ni Arya sa ilan sa kanyang trabaho, nagkaroon ng mas maraming oras si Dunsok para malaman ang tungkol sa bagong mundong ito. Itong matubig na sopas na gim na hindi gaanong kaitakam-takam sa kanya ay talagang pangunahing pagkain ng Demon Army. Tahimik na hinihiling ni Dunsok na makakain siya ng karne kahit minsan, at kahit papaano ay naririnig siya ni Amandra. Ipinahayag niya na oras na para manghuli, ngunit nabigla si Dunsok na makukuha nila sa kagubatan ang gusto niyang karne. Si Dunsok ay natakot sa pagsisikap na makahanap ng isang mahiwagang hayop. Nakatanggap si Amandra ng mga ulat tungkol sa mga halimaw na nasa lugar na ito, at tungkol sa 5 orc na nakatira dito na nakain. Maliwanag, hindi handa si Dunsok para dito, ngunit ipinaalala ni Amandra sa kanya ang tungkol sa batas ng kalikasan sa mundong ito, iyon ay, ang mahihina ay kinakain lang. Karaniwan, ang mga orc sa lugar ay kayang hawakan ang mga bagay sa kanilang sarili, ngunit ang dalawa sa kanila ay kailangang tumulong ngayon dahil ang halimaw ay masyadong malakas. Ipinaalala ni Dunsok sa kanyang sarili na kinakain ng mga demonyo ang matubig na sopas dahil hindi nila kayang bumili ng pagkain.
Iyan, kasama ang pakikitungo sa mga mahiwagang halimaw, ay nilinaw na ang mundong ito ay may mas maraming problema kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos, nakita ni Amandra ang mahahalagang mushroom na pinipitas ng mga orc noong sila ay inatake. Ang plano niya ay maghintay sa tabi nila hanggang sa magpakita ang halimaw, ngunit hindi nila kailangang maghintay ng matagal. Nagpapakita ang Helhag, at si Dunsok ay natakot sa mga kaitakot-takot na tunog na ginagawa nito. Ipinaliwanag ni Amandra na ito ay isang babala, at sinabihan niya ang ating bida na manatili sa likod. Isang mapangwasak na sipa ang ginawa ni Amandra sa halimaw, at masasabi ni Dunsok na siya ay isang bihasang manlalaban. Nagalit ang halimaw habang naglulunsad ito ng isang bungkos ng mga bato kay Amandra, at si Dunsok ay natakot nang makita kung gaano ito kalakas. Kinikilala niya na si Amandra ay hindi kapanipaniwala sa kanyang sarili para sa pag-iwas sa pag-atake ng halimaw, ngunit alam niyang may kulang sa kanya na napakahalaga. Ang kanyang estilo ng pag-atake ay magiging mahusay sa isang pagsalakay sa piitan, ngunit ang kanilang layunin ngayon ay ang manghuli ng pagkain. Ang kulang sa kanya ay ang kakayahang magdulot ng mortal na sugat. Ang baboy ramon na ito ay isang halimaw na pumapaslang, natural na armado ng matitigas na sungay, matutulis na kuko, at malalakas na pangil. Ang mga humanoids, gayunpaman, ay wala nito at mahina kung ihahambing. Napakababa ng kanilang kapasidad sa pagpaslang, kaya naman gumawa sila ng lahat ng uri ng armas. Sila ay tumingin sa kabila ng kanilang sarili para sa kakayahan sa pagpaslang na kulang sa kanila. Sigurado siyang napagtanto rin ito ni Amandra kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito nagdala ng armas. Sa kabutihang palad, napagtanto ni Amandra na ang kanyang malupit na puwersa ay hindi gumagana, at oras na upang aktwal na magsimulang sumubok. Namangha si Dunsok nang pinalakas ni Amandra ang kanyang katawan, at nag-transform siya. Ipinaliwanag niya na ang spell na ginamit niya ay tumatagal ng ilang sandali upang mawala, kaya hindi siya mahilig gumamit ng masyadong marami. Hindi ito maaaring makatulong bagaman, kaya sinabi niya sa halimaw na lumapit sa kanya. Ginagawa iyon ng baboy ramo, ngunit namangha si Dunsok nang pigilan niya ito. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat, kung hindi, baka hiwain niya ang tiyan nito, at hindi ito makakain. Dahil dito, gumagawa siya ng nakakalokong galaw kung saan pinitik niya ang leeg nito habang nakahawak sa hangin. Ang baboy ramo ay ganap na natalo, at si Dunsok ay natigilan upang makita kung ano talaga ang magagawa ng mga demonyo. Ipinahayag ni Amandra na oras na para magpista, ngunit walang ganang kumain si Dunsok pagkatapos ng kanyang nakita. Nang maglaon, nagpasalamat ang mga orc kay Amandra, at sinabi niya sa kanila na silang lahat ay magsasama-sama. Hindi makapaniwala si Dunsok na lahat sila ay napakasaya na kumain ng isang uri ng hayop na katulad nila, at sinimulan na ng isa sa mga orc na hiwa-hiwain ang hayop. Humanga si Dunsok na marunong ding magluto si Amandra, at plano niyang ipakita sa kanya ang pinakamasarap na ulam ng karne ng bansa. Ang lahat ng nakain ni Dunsok mula nang dumating sa mundong ito ay gim na sopas, kaya hindi na siya makapaghintay na kainin ang karne. Ipinaliwanag ng babaeng demonyo na iluluto niya ito sa isang bukas na apoy, kaya naisip ni Dunsok na gumagamit siya ng grill. Hindi ito ang nasa isip niya, gayunpaman, dahil niluluto lang niya ito gamit ang bowl ang apoy. Ito ay hindi mukhang pampaganya sa lahat, at para kay Dunsok, ito ay mas mukhang isang misteryosong nasunog na bagay. Iginiit ni Amandra na subukan niya ito, at si Dunsok ay natakot sa kung gaano kakilekilabot ang lasa nito. Kumalat ang pait at kalupitan sa kanyang bibig nang kagatin niya iyon. Umagos palabas ang mamantika na katas ng karne at dam-aikit sa loob ng kanyang bibig. Ang mahinang diskarte sa pagluluto ang dapat sisihin, at hindi handa si Dunsok para sa ganitong dami ng culture shock. Nakahanap si Dunsok ng oven na magagamit nila, ngunit sinabi ni Amandra na halos walang sapat na asin upang mapabuti ang lasa ng karne. Nakaisip si Dunsok ng magandang ideya at sinabihan ang lahat na ipaubaya sa kanya ang pagluluto. Ipinaliwanag niya na hindi niya kakailanganin ng labis na asin, at ang kailangan lang niya ay ilang nakakain na kabute. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinunyag ni Dunsok na sa wakas ay tapos na ang kanyang inihaw na boar skewer at boar soup na may mga mushroom. Si Amandra ang unang sumubok nito, at napakasarap nito kaya sinisira nito ang lahat ng damit niya. Sa kabutihang palad, hindi ito magkakaroon ng parehong epekto sa mga orc, ngunit sumasang-ayon sila na ito ay masarap. Hinding-hindi nila maaaring gawin na maging ganito kaperpekto ang karne ng baboy, kaya tinuruan sila ni Dunsok.
Ipinaliwanag niya na ang karne ng baboy ay matigas, kaya mahalagang ibabad ito sa tubig at hugasan ang dugo. Marami rin itong taba kaya dahan-dahan at malayo sa apoy ang pagluto niya para hindi masunog at matanggal ang sobrang taba. Pagkatapos ay mas binawasan niya ang alat sa sopas sa pamamagitan ng pagpapaikli sa oras ng pagluluto. Iniisip ni Amandra kung ang pagiging magaling magluto ay isang bagay na dapat ipagmalaki ng isang demonyong general, ngunit sa palagay ni Dunsok ito nga. Sinasabing mahuhusgahan ng mga tao kung gaano kayaman or kahirap ang isang bansa sa pamamagitan ng pagtingin sa mga gawin nito sa pagkain. Ang pagkakaroon ng maraming mapagkukunan ay nagpapadali sa paggamit ng trial at error, at natural, na humahantong sa pagbuo ng kaalaman. Nainsulto si Amandra, sinasabi niya na ang kanilang bansa ay kulang sa kaalaman dahil sila ay mahirap. Gayunpaman, sinabi niya na tama siya. Kung ikukumpara sa mga nakapalibot na kapangyarihan, ang kanilang bansa ay maliit at mahina, kaya't ang kanilang mga tao ay walang sapat na pagkain. Determinado si Amandra na baguhin iyon, dahil iyon ang tungkulin ng mga elit na general. Si Dunsok ay lubos na sumasang-ayon sa kanya. Hindi makapaniwala si Amandra na napaisip siya tungkol sa lahat ng bagay na ito mula sa isang pagkain. Naghahanda silang umuwi sa dilim, at ipinakita sa kanila ni Amandra ang ilaw na pinagmumulan na kanilang gagamitin. Ipinaliwanag niya na ang magic ay hindi na-access ng mga demi-human at magagamit lamang ng mga demonyo. Naaalala ni Dunsok kung paano nagsasanay ang mga demi-human sa labanan, at napagtanto na ito ay dahil hindi sila maaaring gumamit ng mahika. Nagtataka si Danosuke kung si Selphid ay isang demonyo or demi-human, ngunit hindi talaga alam ni Amandra. Siya ay kilala bilang archmage ng mga bagyo, kaya ipinapalagay ni Amandra na kailangan niyang maging isang demonyo. Para sa ilang kadahilanan, hindi kailanman dumadalo si Selphid sa mga pulong ng Elite Four, at siya lang ang sumasali sa kanila ng malayuan. Habang pauwi sila, humanga si Dunsok sa kanyang mahika, ngunit naaalala niya kung paano niya sinabing hindi ito komportable. Binago niya ang kanyang katawan gamit ang magic, ngunit ang oras upang bumalik sa normal ay isang sagabal. Ipinaliwanag ng henyong si Dunsok na magiging mas mahusay na bigyan ang sarili ng mga armas sa simula pa lang. Katulad ng pagluluto, ang pagsisimula ng oven ng maaga ay makakatulong na hindi masunog ang pagkain. Idinagdag ni Dunsok na magiging mas makatwiran din na ay switch out ang kanyang light at revealyang na damit para sa mas protective armor. Ito ay nagpapatunay na maling bagay na sasabihin, gayunpaman, dahil si Amandra ay nagiging seryoso. Maaring tama si Dunsok, ngunit labis siyang nasaktan. Nang walang paliwanag, sinabi niya na mananatili si Dunsok dito at babalik sa kastilyo ng demonyo sa umaga kasama ang isang orc escort. Hindi maintindihan ni Dunsok kung bakit, pero sinabi lang niya na pagkatapos makuha ang tiwala niya, nadismaya lang siya tulad ng inaasahan niya noong una. Si Dunsok ay isang tao lamang mula sa ibang mundo kung tutuusin. Ang kanyang mahusay na pag-iisip ay sadyang hindi tugma sa mga demonyo. Umalis si Amandra, ngunit hindi pa rin maintindihan ng ating bida kung ano ang kanyang ginawang mali. Napagpasyahan ni Dunsok na kailangan niyang sundan siya para makahingi siya ng tawad. Sa kasamaang palad, may ilang nakakatakot na ingay na nagmumula sa kagubatan, kaya nagpasya siyang tumakbo para sa kanyang buhay sa halip. Kinabukasan, ang Demon Lord ay nagkomento kay Dunsok sa isang mahusay na nagawa. Nagtataka siya kung bakit magkahiwalay na bumalik ang kanyang dalawang general, at umiyak si Dunsok na hindi siya karapat-dapat na maging elite general. Siya ay humihingi ng tawad, at sinabi na ang isang piling general na nakakagambala sa mga relasyon sa pagitan ng mga kasamahan ay hindi karapat-dapat na maglingkod. Nais niyang tanggapin ang buong responsibilidad at planong gawin ito sa pamamagitan ng pag-alis sa kanyang posisyon. Ang Demon Lord ay hindi naabala, gayunpaman, at sinabi lang kay Dunsok na ayusin ang mga bagay kasama ang demonyong babae. Sa labas, sinubukan ni Dunsok na isipin kung ano ang kanyang ginawang mali. Ang tanging palatandaan niya ay may binanggit siya tungkol sa kung gaano kahusay ang pag-iisip ay hindi tugma sa mga demonyo. Sa ngayon, nakita ni Dunsok ang dalawang species sa mundong ito, mga demonyo at demi-human. Bago pumunta dito, nagkaroon ng impresyon si Dunsok na ang mga demonyo ay intelektual at ang mga demi-human tulad ng mga orc ay ligaw. Gayunpaman, sa mundong ito ay kabaligtaran. Ito ay makikita sa kung paano inilalantad ng mga demonyo ang mas maraming balat at mas mabangis. Ang kanilang kasuotan ay sumasalamin sa maraming bagay tulad ng panahon, kultura, at kahit isang paraan ng pag-iisip.
Iniisip ni Dunsok kung ano ang proseso ng kanyang pag-iisip, at iniuugnay ito pabalik sa pagmamalaki niya sa kanyang mahika. Si Dunsok ay desperadong naghahanap ng isang aklat ng kasaysayan para sa sagot at nahanap ito. Lumalabas na para sa mga demonyo, ang isang magandang sinanay na katawan ay pinagmumula ng pagmamalaki. Ito ay dahil ang isang malakas na katawan ay kinakailangan upang madagdagan ang magic power ng isang tao. Habang lumalakas sila, mas marami silang magic power. Napagtanto ni Dunsok na ito ang dahilan kung bakit nagsusuot ang mga demonyo ng matipid na damit. Ito ay upang ipakita ang kanilang mahiwagang kapangyarihan at kanilang pagmamataas. Nabigla siya nang malaman niya kung saan siya nagkamali. Sa pagsasabi sa kanya na magtakip ng iba pang baluti, talagang tinatanggihan niya kung sino siya bilang isang demonyo. Ito ay isang kabuuang hindi pagkakaunawaan sa kultura, at ito ay isang bagay na dapat niyang maalala mula sa pakikitungo kay Cerritos. Napagtanto ni Dunsok ang katotohanan ng mundong ito, ngunit wala siyang ideya kung paano niya ipagkakasundo ang mga bagay kay Amandra. Sa ibang lugar, si Orya ay nagulat sa isang bagay, at natatakot siya na ito ay isang masamang demonyo. Pero sa totoo lang, isa lang itong napakasamang loob ni Amandra. Sumigaw si Amandra na kinasusuklaman siya ni Dunsok, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Umiiyak siya sa mga bisig ni Orya at sinabing hindi pinuri ni Dunsok ang kanyang pangangatawan. Pinakalma siya ni Orya at ipinaliwanag na ang mga halaga ni Dunsok ay iba lang sa kanila. Hindi niya akalain na magandang bagay ang pag-expose ng balat pero sabi ni Amandra, hindi makatwiran iyon. Nagtataka ito kung ano ang tingin nito sa kanya, at sinabi ni Orya na simple lang ito. Dapat isipin niya na nahuhumaling siya sa pagbuo ng plot. Nagulat si Amandra, at napagtanto niya na ang lahat ng mga paraan na sinubukan niyang ipakita sa ngayon ay talagang gumagana laban sa kanya. Hindi niya kakayanin na gumawa ng ganoong malaking pagkakamali at bumaling siya kay Orya para humingi ng payo. Ipinaliwanag ni Orya na talagang sinabi sa kanya ni Dunsok ang isang bagay noong araw na nagsimula siyang magtrabaho para sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang kumilos siya ng malaya at hindi matakot sa mga pagkakamali. May tendency siyang mag-alala ng sobra, kaya gusto lang niyang magtrabaho siya ng malaya at makipag-usap sa kanya tungkol sa anumang bagay. Napagtanto nito na mapagkakatiwalaan niya ito, at gayon din si Amandra. Bumalik sa misteryosong bar, nasisiyahan si Dunsok sa perpektong pagkain. Sobra siyang nagagalak at ipinaliwanag ng chef na ito ay gawang bahay. Hindi pa siya nakitang ngumiti ni Dunsok dati, ngunit ito ay gumagawa ng ideya sa kanyang ulo. Napagpasyahan niya na hindi na kailangang mag-overthink. Mahalagang maunawaan ang kultura ng ibang tao, ngunit may iba pang mas mahalaga. Ang ating dalawang bayani ay nagmamadali upang mahanap ang isa't isa, at sa wakas ay nagkita na sila. Napagtanto ni Dunsok na ang nag-iisang pinakamahalagang bagay ay ang matapat na ihatid ang kanyang nararamdaman. Hindi nagaksaya ng oras si Dunsok at sumigaw na sa tingin niya ay kahanga-hanga ang katawan ni Amandra. Kasabay nito, sumisigaw si Amandra na hindi siya nahuhumaling sa pagbuo ng plot armor at gusto lang niyang makompliment. Nang malinaw na iyon, sinabi ni Dunsok na gusto niyang purihin ang kanyang pangangatawan, ngunit mayroon siyang limitadong bokabularyo. Humingi ng paumanhin si Dunsok sa pag-insulto sa kanyang kultura, at humanga si Amandra na nagsaliksik siya. Naantig siya, at humihingi siya ng paumanhin sa pagsisikap na pilitin ang kanyang mga pamantayan sa kanya. Maraming natutunan ang dalawa tungkol sa isa't isa, at iniisip ni Dunsok kung magiging matatag silang mag-partner. Naguguluhan si Amandra at naisip na baka gumagamit siya ng paikat-ikot na paraan para ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya. Natutuwa lang si Dunsok na naayos na ang mga bagay-bagay para patuloy silang magtulungan. Nang maglaon, sa seremonya ng parangal, binibigyang papuri ng Demon Lord si Dunsok, ang tagapamahala sa ibang bansa, sa pagpapalakas ng kanyang hukbo sa lahat ng mga alyansa. Kaunting panahon pa lang, pero napakarami na nang nagawa ni Dunsok. Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay, binigyan siya ng Demon Lord ng Magic Stone. Pinarangalan si Dunsok, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya makakamit ang lahat ng tagumpay ng mag-isa. Si Amandra ay napasigaw sa gulat habang lumapit siya sa kanya, at ipinahayag ni Dunsok na ang hiyas ay pag-aari nilang dalawa. Iniisip niya kung tatanggapin niya ito, ngunit gulat na tinawag siya ni Amandra na tulale. Nadismaya si Orya sa kanyang pinapanood, dahil malinaw na walang kamalay-malay si Dunsok. Sa mga demonyo, ang isang lalaking nagbibigay sa isang babae ng Magic Stone ay isang marriage proposal.
Si Amandra ay patuloy na nagngangalit habang nais niyang maging mas romantiko si Dunsok sa sandaling ito. Si Dunsok, sa kabilang banda, ay ganap na walang kaalam-alam. Sa ibang lugar, isang misteryosong tao ang nanonood sa kanila. Para sa ilang kadahilanan, tila natutuwa siyang makita na si Dunsok ay naghangad ng kanyang sarili sa hukbo ng Demon Lord sa kabila ng kanyang kawalan ng kakayahan. Nang maglaon, si Dunsok ay tinawag ng Demon Lord. Napakaseryoso ng atmosphere, kaya iniisip ni Dunsok kung may nagawa ba siyang mali. Bago pa man makapagsalita ang Demon Lord, humingi ng tawad si Dunsok. Sigurado siyang hindi siya karapat-dapat na maging isang demonyong general, ngunit nakikiusap siya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pinatahimik siya ng Demon Lord, at ipinaliwanag na ang mababang pagpapahalaga sa sarili ni Dunsok ay isang depekto. Tuwang-tuwa ang Demon Lord sa kanyang pagganap, at iniisip ni Dunsok kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang bagong amo. Tinawag siya ng Demon Lord ngayon dahil gusto niyang malaman ang opinyon ni Dunsok tungkol sa relasyon ng mga demonyo at demi-humans. Nalaman ni Dunsok na may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Ang mga demonyo ay may malaking kalamangan dahil sila lamang ang maaaring gumamit ng mahika, at ito ay tila nagpaparamdam sa mga demi-human na mababa. Sinabi ng Demon Lord na tama siya. Ang pinagbabatayan ng problema ay ang ilang mga species lamang ang maaaring gumamit ng magic. Para sa kadahilanang ito, ang pinakabago at tila imposibleng gawain ni Dunsok ay ang makabuo ng paraan para sa sino man na gumamit ng mahika. Maayos nito ang pakiramdam ng kababaan ng demi-humans, ngunit itinuro ni Dunsok na hindi niya kayang gumamit ng magic sa kanyang sarili. Ang solusyon dito ay ang magic stones tulad ng natanggap ni Dunsok bilang gantimpala. Binibigyan siya ng Demon Lord ng isa pa, ngunit blanko ang isang ito, at pinayagan niya si Dunsok na magpasya kung paano ito gagamitin. Inihayag din niya na magtatalaga siya ng isang magic researcher sa kanya, at ito ay si Selphid, ang Archmage of Storm. Inayos na ito ng Demon Lord, ngunit binalaan niya si Dunsok na huwag basta-basta maliitin ang mage. Sa malapit, nakita namin na pinagmamasdan siya ni Amandra. Tinitingnan niya kung ano ang ibinigay sa kanya ni Dunsok, at ipinapalagay niya na dapat ay gusto nitong tumira sa kanya. Tinitigan ni Dunsok ang magic stone at iniisip kung paano sila na-compress at nagkristal ng mahiwagang kapangyarihan, na hinubog ng mga demonyo. Ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng magic sa loob ng mga ito ay maaaring magamit bilang isang panlabas na mapagkukunan. Binanggit ni Orion na nag-overtime siya kamakailan, kaya inirerekomenda niya na umalis siya ng maaga ngayon. Tinanong niya siya kung ang magic stones ay maaaring magpapahintulot sa mga demi-human na gumamit ng magic power tulad ng ginagawa ng mga demonyo, at iniisip ni Orion na magagawa iyon ng magic stone. Gayunpaman, sinabi niya na ang paggamit ng magic ay talagang nangangailangan ng kasanayan, at ang pagkakaroon lamang ng kapangyarihan ay hindi kapaki-pakinabang sa sarili nito. Dahil dito, napagtanto ni Dunsok na kailangan niyang gumawa ng ilang seryosong mahiwagang pananaliksik. Para magawa ito, kailangan niyang pagtagumpayan ang kanyang takot at bisitahin si Selphid. Pagdating niya sa kwarto niya, nandoon na naman si Melinda, pero hindi niya alam kung sino siya. Ipinaalala sa kanya ni Dunsok na isa siya sa Big Four at ipinaliwanag niya na nandito siya sa utos ng Demon Lord. Humingi ng paumanhin si Melinda dahil wala si Selphid, ngunit sinabi ni Dunsok na ang Demon Lord ang nag-schedule ng pulong na ito para sa kanila. Tumanggi si Melinda na ulitin ang sarili at pinaalis na lang si Dunsok. Wala talagang magagawa si Dunsok tungkol dito, kaya nagpaalam siya, ngunit pinigilan siya nitong isara ang pinto. Hindi niya magawang makipag-usap kay Selphid, kaya hiniling niya na kausapin si Melinda. Sa malapit, patuloy siyang pinagmamasdan ni Amandra, at natakot siyang makita siyang pumasok sa isang silid na may kasamang ibang babae. Si Melinda ay abala, kaya't sinabi niya kay Dunsok na bilisan lang ito. Magalang na sinabi ni Dunsok na may gusto lang siyang kumpirmahin, at binigla niya si Melinda nang sabihin niyang siya nga si Selphid. Itinanggi ito ni Melinda, syempre, ngunit binanggit ng ating bida kung bakit siya naniniwala dito. Ang unang nagtip sa kanya ay ang kanyang salamin. Itinuturing ng mga demonyo ang pisikal na katawan higit sa lahat, kaya hindi makatuwiran para sa isa na umasa sa isang bagay tulad ng salamin. Ibig sabihin, ang kanyang salamin ay dapat na peke at bahagi lamang ng kanyang disguise. Pangalawa, wala sa organization chart ng Demon Army ang pangalang Melinda. Ang kanyang huling dahilan ay sinabi sa kanya ng Demon Lord na gusto ni Selphid na magsuot ng disguise upang maiwasan ang trabaho.
Ang lahat ng katibayan na ito ay nagbibigay sa kanya ng walang pagpipilian kundi ang aminin na siya si Sylphid. Ang babae na ito ay seryosong tamad habang siya ay nagsusuot ng mga disguise para hindi siya mapunta sa maraming trabaho. Sa kasamaang palad, ang pagbisita ni Dunsok ay may kinalaman sa trabaho, ngunit siya, syempre, ay hindi nais na gawin ito. Sinabi na sa kanya ng Demon Lord na tutulungan niya si Dunsok na gumawa ng mga magic tool, ngunit ayaw niyang gumawa ng isang bagay na mayroon na. Nagulat si Dunsok, at nag-aalok siya na ipakita sa kanya ang isang bagay na espesyal para sa kabayaran ng pagbuking niya sa kanyang disguise. Ipinakita sa kanya ni Sylphid ang isang espesyal na item na ginawa gamit ang ore, na madaling napasok ng magic power at naka-embed sa magic stones. Ang mahika ay pinagtagpi dito, at binibigyan nito ang paggamit ng maraming spells. Pinapayagan nito ang magic list na gumamit ng magic, at nilikha niya ito pagkatapos ng mga taon ng pananaliksik. Nalulutas nito ang lahat, kaya sinabi ni Dunsok na dapat nilang simulan ang paggawa nito kaagad. Ito ay kung saan ang problema ay magsisimula, bilang si Sylphid ay nagpapakita na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong ginto para lamang gumawa ng isang solong isa. Sinusubukang gawin ni Dunsok ang mga kalkulasyon, ngunit wala itong pag-asa. Bihira na ang mga magic stone, ngunit ang magic device na ito ay gumagamit ng napakaraming mga stone na may pinakamataas na marka. Kinukutya siya ni Sylphid, habang hinihikayat niya itong ay mass produce dahil alam niyang hindi siya magkakaroon ng budget para dito. Dahil dito, napagtanto ni Dunsok na alam na ng Demon Lord ang lahat, at ang tunay na trabaho ni Dunsok ay gumawa ng paraan para ma-mass produce ang device. Sinabi ni Sylphid na hindi siya tutulungan sa pera, kahit na tumayo siya sa kanyang ulo. Ang pagtayo sa kanyang ulo ay nagpapaisip kay Dunsok tungkol sa pagiging baligtad, na humahantong sa kanya na magdesisyon na dapat niyang gamitin ang reverse thinking. Itinuro niya na ang device ay gumagamit ng ilang magic stones para makapagbigay ito ng paggamit ng ilang spell, ngunit mayroon siyang mas magandang ideya, makakagawa sila ng item na nagbibigay ng paggamit ng isang spell lang. Iniisip ni Dunsok na ito ay isang magandang paraan upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay, habang inihahambing niya ito sa kanyang lumang mundo. Maaaring gumawa ng mga bagong produkto sa pamamagitan ng pag-alis ng mga function sa halip na idagdag ang mga ito. Ang Sage Mind ay nagsimulang tumakbo, dahil ang mababang uri ng magic stones ay maaaring gamitin para lamang sa isang spell, at mababawasan nito ang gastos ng malaki. Si Sylphid ay labis na humanga sa ating bida dahil hindi pa siya nakakita ng sino mang nag-iisip ng tulad niya. Ibinigay sa kanya ni Dunsok ang magic stone na ibinigay sa kanya ng Demon Lord para magamit nila ito bilang prototype, at pumayag siyang makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Sylphid ang isang nakatagong pinto, at idineklara na mananatili siyang magdamag sa paggawa ng bagong magic device. Sinabi niya na sasama si Dunsok sa kanya, at kinaladkad niya siya sa kanyang lihim na pugad. Sa labas ng kanyang silid, hindi makapaniwala si Amandra na nagtatagal si Dunsok. Natatakot siya kung ano ang gagawin ng isang lalaki at babae na nag-iisang nakakulong sa isang silid, at gusto niyang pasukin ito. Kinaumagahan, nakita namin na si Dunsok ay nasa talagang masamang kalagayan. Hindi talaga siya naniniwala na gagawin siyang puyat ni Sylphid buong gabi sa pagtulong sa kanya. Ang mabuting balita, gayunpaman, ay nagtagumpay sila. Namangha si Sylphid sa sarili dahil isang gabi lang ang inabot niya, at nagawa niyang maging realidad ang kanyang ideya. Iniisip niya kung siya ay isang henyo at tinawag niya ang aparato na Rosemarine. Sa pamamagitan ng paglilimite sa bilang ng mga magagamit na spell sa isa, ito ay lubhang binabawasan ang gastos. Madali nilang magagawa ang mga ito ng maramihan, ngunit dapat muna itong masuri. Ipinahayag niya na si Dunsok ang magiging test subject, ngunit kailangan niyang magpahinga. Binibigyan siya ni Sylphid ng 1 oras, kaya plano niyang kumain at umidlip. Sa kasamaang palad, sa ikalawang pagbukas niya ng pinto, pumasok si Amandra at pinabagsak siya sa sahig. Sinabi sa kanya ni Sylphid na mag-relax, ngunit nag-ambala sila ni Arya. Ito ay isang emerhensya, dahil ibinunyag niya na ang ilang mga bayan ay inaatake ng isang kawan ng mga halimaw na ibon. Hindi pa sila narinig ni Dunsok, kaya ipinaliwanag ng mga babae na sila ay mabangis at malalaking ibon na hindi lumilipad. Nagdudulot sila ng maraming kaguluhan, kaya inutusan sila ng Demon Lord na lipulin ang mga halimaw. Si Amandra ang pinakamalakas na manlalaban, kaya kinaladkad siya ng mga babae dahil kailangan nilang pumunta sa kahit 3 nayon.
Ayaw pumunta ni Amandra, ngunit nakikita ito ni Sylphid bilang isang perpektong pagkakataon upang subukan ang isang bagong magic device. Dinala niya si Dunsok sa perpektong lugar ng pagsubok, ngunit ipinaalala nito sa kanya na naroon sila para sa utos na puksain ang mga halimaw. Alam ito ni Sylphid, at itinatakda niya ang device para magamit ang simpleng fire spell. Sinabi niya kay Dunsok na magmadali at subukan ito at walang dapat ipag-alala. Nagsagawa na siya ng pagsusuri sa kaligtasan sa device, at kung may mali, mawawalan lang siya ng kamay. Naghahanda si Dunsok na gamitin ito, at ipinaliwanag ni Sylphid na ang tunog na ginagawa nito ay ang tunog ng pag-activate lamang. Inutusan siya ni Sylphid na isipin na ang bato ay bahagi ng kanyang katawan, at tipunin ang dumadaloy na kapangyarihan sa kanyang kanang kamay. Kailangan lang niyang yakapin na ito ay natural tulad ng pagpigil sa kanyang hininga. Nagawa ni Sylphid na maghagis ng bowl ang apoy, at nagulat siya na kahit siya ay maaaring gumamit ng mahika. Ito lamang ang unang bahagi ng pagsubok, dahil gusto na ngayon ni Sylphid na pumasok siya sa pakikipaglaban sa mga ibon. Siyempre, kinilabutan si Dunsok dahil hindi pa siya nakakasama noon, ngunit sinabihan siya ni Sylphid na magmadali at maglunsad ng spell bago siya matapakan. Namangha si Dunsok sa kanyang sarili nang umatake siya, ngunit hindi pa tapos ang labanan. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na bola ng apoy at nasa sabik siyang makita iyon gamit ang magic device na ito, kahit ang isang taong walang kapangyarihan na gaya niya ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa labanan. Sa sandaling iyon, nag-shut off ang device, at malapit nang masawi si Dunsok. Pinoprotektahan siya ni Sylphid sa huling sandali, kaya naghahanda siyang bumalik sa opens iba. Sa kasamaang palad, hindi niya ma-activate ang device para sa ilang kadahilanan, at dapat siyang protektahan muli ni Sylphid. Lumalabas na na-overload ang device, at ganap itong nasunog. Mukhang hindi na talaga gagana ang isang mababang grade na bato. Nagawa nilang itaboy ang mga halimaw, ngunit ipinahayag ni Sylphid na ang kanilang eksperimento ay isang kabiguan. Nang maglaon, niluto ng mga taga-rune ang ilan sa mga ibon na natalo. Naisip ni Dunsok na lahat ng demi-human ay malakas sa pisikal, kaya nagulat siya nang makitang may mga maliliit. Ipinaliwanag ni Sylphid na medyo mahina rin sila. Nabubuhay sila sa isang maliit na buhay, ngunit palagi silang masayahin at mabait. Nang iniisip ni Sylphid kung bakit siya nagpasya na gumawa ng mga magic item, iniisip niya kung paano siya umalis sa bahay noong bata pa siya, at tinulungan siya ng ilang demi-human habang siya ay gumagala. Hindi nila magagamit ang magic at nabubuhay sa kahirapan, kaya nagsimula siyang bumuo ng mga magic item dahil gusto niyang tulungan sila. Sa kasamaang palad, kapag naging abala siya sa trabaho, nakalimutan niya ang pakiramdam na iyon. Nawala ang kanyang paningin sa likod ng kahulugan ng kanyang pananaliksik, ngunit ngayon siya ay namotivate muli. Ipinaliwanag niya na talagang gustong iligtas ng mga mananaliksik ang mahihina. Kaya kailangang tiyakin nilang dalawa na magtatagumpay ang kanilang plano. Sa kabutihang palad para sa kanila, magkakaroon sila ng isa pang pagkakataon, dahil tiyak na babalik ang mga ibon. Ang tanong, paano nila lilipulin ang mga halimaw nang hindi nauubos ang mababang gemstones? Sa sandaling iyon, natagpuang muli ni Dunsok ang kanyang sarili sa bar. Naroon si Amandra na umiinom, ngunit nais ni Dunsok na mas matikman niya ang kanyang inumin. Si Dunsok ay kumakain ng masarap na karne, ngunit iniisip niya kung paano nila ito itinatapon noong hindi pa kilala ang lasa nito. Ito ay nagsisilbing paalala dahil depende sa kung paano mo ginagamit ang mga ito, kahit na ang mga bagay na tila walang silbi sa una ay maaaring maging mahalaga. Nagbibigay ito sa kanya ng ideya. Kaya, kapag bumalik siya, tinanong niya si Sylphid kung maaari siyang gumawa ng 10 pang rosemary. Ngayong gabi, maaari niyang gawin ang mga ito ngunit sinabi niya na wala siyang kagamitan na kinakailangan upang mapabuti ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Dunsok na hindi nila kailangan ng anumang pagpapabuti, dahil ayos lang sila kung ano sila. Pagkatapos ay sinabi ni Dunsok ang kanyang trademark na parirala habang ipinapahayag niya na oras na para ayusin ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, nakatayo si Dunsok na naghihintay para sa hukbo ng mga ibon at sinabihan si Sylphid na saksihan ang kanyang tagumpay. Sa isang snap ng kanyang mga daliri, na-activate ni Dunsok ang 10 rosemary na nakakalat sa paligid ng larangan ng digmaan, at huminto ang mga ibon sa ilang kadahilanan. Gumagawa ng ingay ang rosemary kapag nag-activate ito, at napansin ni Dunsok na hindi ito nagustuhan ng mga ibon sa panahon ng kanilang eksperimento. Dahil sa ingay na ito, naipapatakbo nila ang mga ibon.
Ang pinakamagandang bahagi ay ang paggawa ng tunog na ito ay halos wala sa magic na enerhiya ng stones. Ang mga mapaminsalang hayop ay maaaring itaboy nang hindi man lang gumagamit ng mahika, at ang mahiwagang stones ay maaaring gamitin sa mahabang panahon nang hindi natutupok. Isa itong magic item na tumutupad sa mga kinakailangan sa gastos at kahusayan. Napakabise nito na maaari pa nitong itaboy ang mga baboy ramo at lobo. Ang pamamahagi ng device sa ibang mga nayon ay tiyak na makakabawas sa pinsalang nauugnay sa hayop, at haantong sa pagdami ng mga ani na pananim. Tinapos ni Dunsok ang kanyang presentasyon sa Demon Lord, at labis siyang humanga. Nalutas ang problema ng halimaw, at ito ay salamat sa kanilang mahusay na pagtutulungan ng magkakasama, mga kakayahan ni Sylphid sa pagsasaliksik, at pagkamalikhain ni Dunsok. Tuwang-tuwa ang Demon Lord na inutusan niya ang Rosemary na gawing i-mass produce at ipamahagi kaagad sa mga nayon. Nang maglaon, pinasalamatan ni Dunsok si Sylphid sa kanyang tulong, ngunit sinabi niyang hindi ito kailangan. Tinulungan siya ni Dunsok na isulong ang kanyang pananaliksik, ngunit higit sa lahat, ipinaalala niya sa kanya ang tunay na layunin ng kanyang trabaho. Pinasalamatan siya ni Sylphid, at nangako siyang tutulungan siya bilang kapalit, ngunit kung may oras siya. Bago siya umalis, binigyan ni Sylphid si Dunsok ng magic device. Ito ay ginawa para sa labanan, at ito ay magpapahintulot sa kanya na gumamit ng fire magic. Pinahusay niya ang modelong ito para makapaglansad ito ng 30 shots sa halip na 10 lang. Nagulat si Dunsok na may oras na siyang gawin ito, ngunit ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang henyo. Pagkatapos ay bumalik si Dunsok upang mag-overtime, ngunit muli siyang pinatalsik ni Amon-Ra. Siya ay galit na galit sa kanya para sa pagpapaalarma sa kanya sa maling ideya tungkol sa kanya at kay Sylphid, ngunit siya ay pinatawad pagkatapos maalala kung ano ang ibinigay sa kanya. Nakita ni Amon-Ra na siya ay walang malay para sa ilang kadahilanan, at siya ay nanumpa na maghihiganti kay Sylphid para sa paggawa nito sa kanya.